there's an issue right now about IC and Andre because, yun nga, sapat na ba ang pag-ibig lamang at walang suporta ng isang magulang, especially ang ating ina? Kung lalaki, kung babae, kung bakala, kung babae, di ba? Para wala nang gulo. Manatili tayong magulang para sa mga anak natin. Hindi dahil kung ano siya, kailangan na natin siyang iwan na parang... Iba kasi yung mahal at iba rin yung hindi sinusuportahan. Magkaiba yon. Actually, no. Kasi I'm a very religious person myself. Hindi ka magpapa-brainwash. You know what's right. Trending ang isang issue about sa isang ina ng dating sex bomb dancer na si IZ Trazona sa kanyang anak na LGBTQIA+ member na isang drag queen sa ngayon na si Andre Trazona. Ayon kay IZ, quote, "Andre, anak, I love you so much to not support you on things that will harm you. I'm always here for you. Your mama, mahal na mahal kita." Unquote. Ayon naman kay Andre Trazona, "As much as I love you, you know that I don't wanna live a lie. I'm sustaining myself for years now and I'm living responsibly honest. I love you so much, Mom, but this isn't healthy for me anymore." Ang tanong, sapat na ba ang pag-ibig lamang na walang suporta sa anak? O suporta lamang at wala na damang pag-ibig? O sa punto ng anak o bata, tanggapin na lamang kung ano ang kanyang ibibigay o ang ibibigay ng ina dahil sa relihiyon at paniniwala ng isang ina. Actually, I saw that issue on Facebook and it got a lot of bashing, not just from the Facebook people, but most especially from the allies of our community. So, kasi syempre, coming out of the box as part of the rainbow community, dapat talaga, like aside from friends, ang pinakagusto talaga natin, unang mag-hug and accept sa atin is family. But naging open-minded ako when I saw that post kasi ganun din yung father ko before. Yeah. We talked about that. Actually, from a former interview, and naniniwala ako na all doors are not yet closed. As long as mahal naman nila isa't isa, I'm sure na darating din yung time na i-accept din siya ng mom niya wholeheartedly. Yeah, just like what happened to you, di ba? I just respect the idea of the mother. Kasi ako din, from the side of my mother, napaka-religious. Ganun talaga eh. Yun na yung natural na ano ng mundo. But then again, if we will think na pinapakita lang ng mother yung pagmamahal niya. Pero as part of LGBT, maging open na lang tayo kasi di naman lahat mapipilis natin yung mindset. So it's better to accept and respect na lang yung parents natin. Aside from respect, is it love only that we should consider? Without the support, is it okay? Actually, no, ma'am. Because if we should say love, it should be supported in any matter that we have. Kasi alam niyo man po, pag sabi yung love, dapat siyang supportan eh. We should set aside the religion eh. Kasi if we should set aside the religion, then definitely we know how it's going po eh. So if that mother of Andre should support it, wala na pong commotion na mangyayari. I'm actually sad. And I'm just really lucky because I have a mom who's really supportive sa decisions ko in life. Not just me choosing to be gay, pero sa lahat ng ginagawa ko, nandyan yung nanay ko talaga para sumuporta. And I guess, sa lahat ng magulang na nanonood ngayon, manatili tayong magulang para sa mga anak natin. Hindi dahil kung ano siya, kailangan na natin siyang iwan na parang hindi natin siya inalagaan ng 9 na buwan sa ating sinapupunan. And I guess it's a matter of conversation lang. I think they need to talk because it's a family matter. It's a family issue. Who am I to interfere? Diba? Sino ko para magsabi ng komento ko? It will not count. Dadagdag lang ako sa mga negatron, sa mga positive comments. And I think, advice ko lang with all the viewers, Ms. Ten, parang let's stop judging each other. Tigilan na natin yung kakahusga natin na bakit si ganito, ganyan, and all. Let's just pray for them na one day maayos nila kasi pamilya nila yun eh. Para sa akin, tatanggapin ko yung desisyon ng parents ko, especially ng mother ko. Kasi siyempre, bilang isang ina, mahirap sa kanya yung makikita yan, ay, yung nag-iisa kong lalaking anak, naging part pa ng LGBT. Pero kung ano man yung magiging decision niya, kung ano man yung gusto niya para sa akin, susundin ko rin yun. Pero susundin ko pa rin yung gusto ko as an LGBT community. Ikaw,
So yun po, wala na po yung papa ko. Yung papa ko po kasi is, di po ako tanggap. So para sa akin po, ginawa ko po siyang inspiration para mas umunlad po as a part of LGBT. And yung mother ko naman po, supportado po siya sa akin sa lahat po ng bagay na ginagawa ko. Iba kasi yung mahal at iba rin yung hindi sinusuportahan. Magkaiba yon. Kapag mahal ka, ibig sabihin kapag mahal ka ng isang ina o ng iyong mga magulang, ando yung sobrang suporta. Pero kapag sinusuporta ka pero wala yung pagmamahal, ibig sabihin, hindi totoo yung nararamdaman ng isang mga magulang alang-alang sa kanya mga anak. So bilang isang miyembro ng ikatlong lahi, naniniwala ako na ang tunay na pag-ibig ay sakripisyo, pagdurusa at pagpaparaya alang-alang sa kapakanan ng iba. Pero pagdating sa pagmamahal at pag-ibig o pagmamahal at respeto ng isang ina sa isang anak, mas dapat nating isiping mabuti na dapat nating ipinadarama at pinagkakaloob at pinagsasaluhan sapagkat ito ay may ituturing na isang sagradong bagay na hindi lang dapat igalang kundi nararapat bigyan ng mataas at pagpapahalaga. Do you think it turns really a hindrance of the religion upon accepting, lalo na tayo mga LGBT community out there? Actually, no. Kasi I'm a very religious person myself. And as long as you have your own religious belief na hindi ka magpapa-brainwash, you know what's right. I know that's what God wants to. And there's nothing wrong with it, Miss Tente. Ako tatrayon, yes. Kasi nga, magulo yung mundo natin ngayon kasi madaming di tanggap tayong mga bilang LGBT, di tayo natanggap ng mga ibang mamamayan, di ba? For me, dapat maging separated. Dapat wala nang away-away. Kung lalaki, kung babae, kung bakala, kung bye-bye, di ba? Para wala nang gulo. Kung kasi pag ikakombine tayo, mas na akong makakagulo, maraming mga sasabihin na ganito, di ba? If you really fear God, diba? If God-fearing person ka, I think sinabi rin naman ng Diyos na wag mong talikuran o pabayaan ang sarili mong anak. Di naman kasi lahat naman, meron tayo mga iba't ibang relihiyon. Lamang kasi yung ibang relihiyon natin dito sa ibaba ng mundo, ang nagbubuklod kasi dito ay yung paniniwala. So bilang isang Romana Katoliko, naniniwala ako na dapat wala ng diskriminasyon na nangyayari. Kasi pare-pareho naman tayong tao, pare-pareho rin tayong nabubuhay ng normal. So dapat nating irespeto ang isa't isa para maging maganda ang daloy ng buhay ng bawat isa sa atin. Muli, pasok ang usapang relihiyon at pagpipili ng ating sexualidad. Ito ba talaga ang labanan? Ang pag-ibig o suporta? Muli, sa makabagong panahon, makaluma pa din ba ang ating pag-iisip? Ang inyong kagalgalan, Tenten Rodriguez.